Pilipinas, ang oras po 6:34. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina, Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsasolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Ngayon po ay ikalima na sa buwan ng Marso 2024. Malapit-lapit na ang Holy Week. Medyo matagal-tagal na bakasyon para sa pagtitika, pag-reflect o kung ano man, no? Anyway, medyo mahaba-haba pa rin kahit pa malapit na yun, mahaba-haba pa rin po ang ating pagsasama bago mag-Holy Week. Pero tonight, sequel lang po ito, karugtong ng ating tinalakay kahapon dahil ang tinalakay po natin kahapon ay may kinalaman doon sa purchase ng property or real property in installment o pagbili sa developer. Dos Kumpanieras. Tutuloy po natin ang ating talakayan dahil kahapon or kagabi, marami po ang mga questions patungkol doon sa refund. Siyempre, marami po sa atin ang medyo, kinakapos, may mga pagkakataon na hindi nababayaran o minsan tuluyan ang kinakansela o nire-rescind ng developer ang kontrata and therefore, ang tanong, magkano pa ba or may matatanggap pa ba o kung may matatanggap pa, magkano po ba ang pwede or dapat na i-refund sa akin ng developer? At kung sakasakali pong may i-refund pa, ano po ba ang basehan dito? Paano po masasabi na valid ang cancellation ng sale? Dos Kumpanieras. Yan po ang tinatalakay natin tonight. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485. At syempre, yun pong ating DZRH TV 4K live stream. Yung mga comment po ninyo ay binabasa ko po dyan sa YouTube. At meron din po tayong DZRH Dos Kumpanieras Facebook Live, sa DZRH News Television Facebook Live at DZRH News Facebook Live. Dos Kumpanieras. Meron pa rin po tayong isang mananalo sa ating bonus question. Mananalo po ng 500 pesos sa pamamagitan ng pagsagot sa bonus question of the night. At syempre, ipapadala po sa akin dahil ito po ay personal at padala rin or sponsored by a friend, sa akin na lamang po ipapadala ang inyong sagot sa Attorney Rina Seco na Facebook page dahil hindi ko rin po naman na-access ang messenger ng DZRH Dos Kumpanieras. Yung pong live lang, yun po ang napapanood ko. Yung kung paano lang ninyo nakikita yung Dos Kumpanieras, ganun lang din po ang pag-view ko sa Dos Kumpanieras na page. Dos Kumpanieras. But just the same, sana po i-follow po ninyo ang ating page, para po madagdagan pa ang ating mga viewers at matulungan ng ating programa dahil layunin po ng programa natin na ma-educate ang ating mga kababayan sa mga batas, lalong-lalo na sa mga karapatan at obligasyon ng ating mga kababayan, At syempre, lagi ko pong binabanggit, lagi pong lamang ang may alam. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po muna. Nagbibigay-pugay po ako sa mga loyal listeners natin, lalong-lalo na ang aking online PA tonight. At gabi-gabi, Gael Enriquez. Magandang gabi sa iyo, Miss Gael. Siyempre, meron akong surprise sa iyo sa pagbabalik mo dito sa ating station. Magandang gabi din sa iyo, Daddy Ruel Resio, si Miss Chona sa Las Piñas City, si Elia Bando, gayon din si
Ayan, si Larry Ruga at maraming iba pa. Nanonood sa atin, Hachi Gallardo, Raymond Batalan dyan sa Laguna, Rexon Fernandez sa Cuyapo, Nueva Ecija, si Odette Oxales sa dyan sa Las Piñas. Las Piñas ka ba o Parañaque? Gael Enriquez, of course, syempre, nandyan siya sa Hong Kong. Eva Duques na Imbag Arabi, Mami Belen Rivera, Violeta Zambrano, at Andy Marquez, Ma'am Grace Recta na Imbag Arabi, Hieronimo Mike, at marami pang iba. Ma'am Irene Almodovar sa Mahabang Parang Angono Rizal, Raymond Botalon, si Tita Ami Miraflor Garcia, magandang gabi po sa inyo. Dos Kumpanya. Nanonood din sa atin si Marcelo M. at maraming iba pa. Nanonood pa rin sa atin ang isa pa, gising na ang ating isa pang online PA, Kenneth Arevalo. Magandang umaga sa iyo dyan magandang umaga sa iyo dyan sa Houston, Texas. At lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Kasama na rin po si Ginoong Wilson Altea Jr. dyan sa Zambales, Marife Mendoza sa Rosales, Pangadinan o Pangasinan. Okay. Siyempre, nanonood din po sa atin si Prui Vita at Joel Noriega. Magandang gabi po sa inyo. Kaya din sa mag-asawang Wilson and ano nga bang pangalan ni Wesley at saka ni si Sir Wesley at saka si Ma'am Joy dyan sa Ilagan, Isabela. Charo Abraham at syempre Ramel Maluto. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Kumpanieras. Okay, so balikan po natin ang naging talakayan natin kagabi. Kagabi po tinalakay natin ang RA 6552, Republic Act 6552 o ang mas kilala natin bilang Maseda Law, kung saan binabanggit po doon ang mga karapatan ng mga buyer of real property in installment. Ibig sabihin sa developer nagbabayad, sa developer bumibili, sa developer nagbabayad at hindi binili ng Pag-ibig para sa inyo o hindi binili ng bangko para sa inyo. Dos Kumpanieras. Sa Maseda Law, binabanggit po ang tungkol doon sa kung halimbawa po ay umabot na or kulang sa 2 taon or less than 24 months ang naihulog na installment ng isang buyer in installment of real property. Ibig sabihin bumili ka ng kondo, bahay at lupa, apartment unit, townhouse mula sa developer, kung halimbawa po hindi umabot sa 24 months, nakasaad po doon na meron kang karapatan sa grace period na not less than 60 days. Dos Kumpanieras. Maliban pa po doon sa 60 days na yun. Yun po ay syempre no additional interest. Pero maliban pa po doon, halimbawa po hindi mo nabayaran sa loob ng 60 days, maari ka na pong padalahan ng notice of cancellation of sale o kaya ay notice of rescission. At nakalagay po doon in a notarial act, didiscuss ko po ano yung ibig sabihin ng notarial act. Crucial po ito, kaya I hope you pay attention. So, in a notarial act, so at ito ay magti-take effect 30 days upon receipt. Ibig pong sabihin, on top of the 60 days, sa pagtapos ng 60 days, papadalhan ka ng notice, ang recording period ng another 30 days within which magti-take effect yung cancellation ay yun pong time na natanggap ninyo yung notice of cancellation through a notarial act. Dos Kumpanieras. So lumalagpas po ito ng halos siyam na pong araw, di po ba? Kasi may count, So anong mangyayari pagkatapos ng 60 days, tapos nakatanggap ka ng notice, of cancellation, pwede mo pa rin i-exercise, yung pagbabayad mo para hindi matuloy
yung pag-cancel ng sale. Kaya lang, no, babayaran mo na yung syempre yung full ng inyong pagkakautang na default, no? So, kung ibig sabihin, lumagpas na halagang 3 installments ang na-miss ninyo, yung 3 installments plus of course yung first 60 days ay dapat sana yun ay hindi, 'di ba? No additional interest. Pero I think, no, it would cost magkakaroon na ng interest doon sa paglumagpas na yung grace period, no? Kasi nga po, ini-exercise na ninyo after a notice of cancellation has been served. Dos Compañeras. Yun, crucial po itong mga period na ito at ipapaliwanag ko sa inyo later kung bakit. At syempre, kung magkano ba ang maire-refund at kailan makaka-refund. Ang sinasabi po sa ating Masedalo, makakakuha kayo ng refund kapag tumungtong or umabot sa 24 monthly installments ang inyong naibayad. Ano ba ang basihan nito? Ito ba ay katumbasan? Nagbayad ka ng nakadalawang taon na po talaga ako pero kulang pala yung ibinayad mo. O kaya naman, yung bahalaga ng pang-2 taon sana ay naibayad mo in just one payment. Ano ang mangyayari doon? Pwede pa rin bang i-cancel dahil hindi 2 taon ang binayad mo or hindi umabot ng 24 installments yung haba ang pagbabayad mo? Dos Compañeras. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa ating pagbabalik. Magandang gabi po muna, Leoncio Carl. Dyan sa South Korea. Teresa Arce, magandang gabi sa Osaka, Japan. At Maria Teresa Lazaro dyan sa Hong Kong. Si Ma'am Teresa Arce, magandang gabi sa iyo. Abel Tutor, magandang gabi sa Tayaba, Ilasan? Tayabas, Quezon, Tayabas City sa Quezon Province. At Marcelo M. dyan sa Masbate City. Dos Compañeras. At syempre, mga nanonood po sa atin, Josephine Garimbao dyan sa Michigan, Dalia Garcia, Jinky Parley Andrade, and Erlinda Gonzalez. Magandang gabi po sa inyo. At si Moonbeats at Joel Noriega, Mariludi Guzman, Maricor Angeles, Odette Oxales, and Omar Bueno de Suyo. Frui Vita, magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. At ang ating bonus question, gaano katagal ang grace period na ibinibigay ng batas sa mga buyer ng residential property in installment or buyer in installment ng residential property? At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin ngayon kung magkano pa ba ang dapat na ma-refund sa ibinayad ninyo, no, sa buyer, sa seller, sa developer kung sakaling kinansela nila ang inyong contract, no? Ang inyong bentahan. Again, meron po tayong bonus question, gaano katagal ang grace period na ibinibigay ng batas sa mga buyers ng residential property kung ito ay installment? Dos Compañeras. Yun pong grace period, ibig pong sabihin noon, binibigay sa inyong palugit para magbayad. Kumbaga extension, no? Binibigyan kayo ng dagdag na panahon para makabayad sa dapat sana ay, halimbawa, schedule ninyo today magbayad, March 5, every 5th of the month. Kaya lang hindi kayo nakabayad dahil kinapos kayo, no? Kapag ka po ganyan, binibigyan kayo, halimbawa, umabot kayo ng ilang buwan na nagbabayad. Pag less than 2 years po, binibigyan ang buyer ng hanggang 60 days. Pero kung lumagpas po ng 2 taon, no, 1 month grace period kada taon in excess or kung lagpas sa 2 taon ang inyong naging pagbabayad na. Dos Compañeras. Tayo po kasi kapag bumibili tayo ng property, no, real property, na in installment. Minsan mayroon tayong program na
5 years, yung kung medyo marami-rami nating pera, o kaya 10 years, o 15 years, 20 years, 25 years. Depende po sa kung anong arrangement ninyo with the developer. Dos Kumpanya. Again, ang kino-cover po nito, yung pagbibili ng in installment ng real property sa developer, hindi yung hinuhulugan ninyo sa bangko na ang bayad ninyo ay doon na napupunta sa bangko. Dos Kumpanya. Maaari po kasing nagbabayad kayo sa bangko pero sa account ng developer. Iba pong yun po yung pinag-uusapan natin. Minsan naman, nagbabayad kayo sa bangko at ang pera ay napupunta na doon sa bangko mismo. Ibang usapan po yun dahil yun, contract of loan na yun. Sa inyo na ang bahay pero iniutang ninyo at nagsisilbing collateral ang inyong property. Ibang usapan po yun at hindi po yun sinasaklaw nitong Maseda Law. Ang sinasabi po ng batas, less than 2 years na paghuhulog ng installment, mag-i-enjoy kayo ng 60 days, 60 days, na grace period o palugit para bayaran ang inyong pagkakautang. Walang dagdag na interest doon sa 60-day period na yon. Kung lumagpas ng 2 taon, may palugit kayo na 60 days, of course, plus another 1 year for every year in excess. Ibig sabihin, 7 taon na kayo ng paghuhulog, o i-count po ninyo, ganoon po kadami ang grace period na binibigay sa inyo. Pero pwede mo lang i-exercise itong mga palugit na ito once every 5 years. Dos Kumpanieras. Ayan. So, yun po ang grace period o palugit na ibinibigay ng batas. Again, uulitin ko. At least 60 days para sa nakapaghulog ng hindi umaabot ng 2 taon. Pero kapag lumagpas ng 2 taon, 1 buwan kada taon, in excess of 2 years. Dos Kumpanieras. Okay, so sa tanong na magkano naman ang tatanggapin mong refund? Sinasabi po ng batas na kapag ikaw ay naghulog ng less than 2 years or less than 24 months, wala ka ng refund na makukuha. Maliban na lamang, meron pong maliban na lamang kagaya nung nangyari sa isang kaso na i-discuss ko sa inyo in a while. Kaya makinig para sa mga naghuhulog ng bahay, na binili nila in installment sa developer. Sinasabi po ng batas, kapag tumungtong ng 24 months o 2 taon ang pagbabayad ninyo, entitled kayo sa 50% ng inyong naibayad na or cash surrender value doon sa property. Kung lumagpas po ng 2 taon. After 5 years of installments, meron kang additional na refund na 5% for every year but not to exceed 90% of your total payments. Bakit hindi ibinibigay ng buo? Kasi that will form part, yung hindi ibabalik sa iyo, yung amount na hindi maibabalik sa iyo will form part of a liquidated damages. Syempre, nagkaroon na hindi kasalanan mo kasi kaya kinansela yung kontrata kasi hindi ka nagbayad. So yun po yung liquidated damages. Dos Kumpanieras. Paano naman po? Ano naman po ang basihan noong refund? Ayan. Marami po ang naku-confuse dito. So yun ba ay paano naman po yun? So ang sinasabi po ng batas ay dapat ang ibabalik sa iyo ay yung down payment mo, pati yung reservation fee at lahat ng mga naibayad mo except po yung mga penalties na naibayad mo na. Dos Kumpanieras. Ayan. So yung penalties kasi ay bahagi po yun ng kumbaga ay in essence parusa, multa dahil sa pagka-delay ninyo sa inyong pagbabayad. So ibang usapin po yun. Now, paano naman attorney, ang naibayad ko
nagbayad na ako ng medyo marami-rami akong pera, nakadiskarte ako, binayaran ko 50% agad. No? Isang bigayan ko lang yun, ibig bang sabihin, dahil isang bigayan lang, hindi pang 2 taon, nangangahulugan ba yun na hindi na ako makatatanggap ng refund? Syempre, marirefund mo. Titingnan kung gaano katagal, kung i-compute ang inyong amortization, no, base doon sa regular na dapat na binabayaran ninyo, titingnan, ikukumpara yun, magkano ba para makompute kung ilang taon, hindi 50% lang ang makukuha mo. Dahil kung sakasakali na equivalent yun, yung kung imumultiply or i-divide siya by your monthly amortization, kung ilang buwan yun or ilang taon yun, yun ang magiging basihan kung ilang porsyento ang matatanggap mo. Dos Compañeras. Ayun. So, hindi yun 50% kahit one-time payment lang. Abay, ang laki ng ibinayad mo 50%. Magandang gabi po muna, Ginoong Santi Elizalde. Okay, now, paano naman kung hindi ka na talaga nakabayad at attorney? Wala na talaga no? Ubus na, no? Hindi na talaga kayang bayaran pa yung pagkakautang. Ano naman ang maaaring mong i-expect bilang buyer, no? Una, syempre, yung after the lapse of 60 days, hindi mo in-exercise yung grace period na ibinibigay sa iyo, or kung halimbawa longer than that kasi nakapitong buwan ka na ng pitong taon ka na ng paghuhulog, ibig sabihin, 7 buwan na rin ang iyong palugit. So nangangahulugan po yun, after 7 months, dapat, ang susunod niyan ay makakatanggap ka na ng notice of cancellation. No? Ano naman ang sinasaad dapat doon sa notice of cancellation? Dos Compañeras. Binabanggit po doon na dahil sa hindi mo pagbabayad despite kahit pa binigyan ka na ng palugit, ay hindi mo nabayaran ang iyong dapat sana'y monthly amortization, kinakansela na nila yung contract ninyo, contract to sell ninyo. At sinasabi din doon yung iba, mga tuso na wala ka na daw matatanggap. No? Of course, that is not true. Ibig bang sabihin, paano kung nakalagay doon, attorney, wala na daw ako matatanggap, hindi ko rin daw pwedeng ibenta ang property. Tama ba yun? Mali po yun. At kahit pa yung kontrata mo ay nagsasaad na hindi ka na tatanggap, no? Kapag ikaw ay nagkansela at nag-miss ka ng payment, kahit pa ito ay pinirmahan nyo, basta ito po ay umabot or tumungtong ng 24 months o equivalent to 24 months, hindi po maaaring manaig ang kontratang pinirmahan ninyo. Dahil ang mananaig pa rin po ay ang batas. Hindi po maaaring manaig ang isang pinirmahang kontrata sa mga probisyon ng batas. Dos Compañeras. At take note din po, kung kayo po ay isa sa mga nakatanggap ng ganitong notice, tingnan po ninyo yung lower part, no? May nakalagay po doon kung sino ang nakapirma at sabi po, 'di ba, through a notarial act. Yung notarial act, ibig sabihin duly notarized ng isang notary public. Now, tingnan pa po ninyo sa baba. Nakalagay doon, ang nakalagay po doon ay jurat or acknowledgement. Kapag ka po jurat, pwede pa po kayong maghabol. Dos Compañeras. Bakit? Kasi sinasabi po ng Korte Suprema sa kasong Orbe versus PhilInvest. No, ito pong sa kaso ni Orbe versus PhilInvest, nakapagbayad po siya. Pero sa computation po ng kanyang mga naibayad ay umaabot lamang sa 21.78 months. Ibig sabihin short pa, kulang pa baga mapunan yung 24 months. Pero sa halip na nagpadala po ng notice of cancellation after ng 60 days, no? Kaya lang, yung notice of cancellation, ang nakalagay po ay jurat instead of acknowledgement. Technical, no? Yung mga formalidad, no, na nire-require ng batas. Ang sabi po ng Korte Suprema, hindi ito valid notice. Dapat ang nakalagay ay acknowledgement at hindi jurat. Therefore, no, dahil hindi valid
yung notice of cancellation, maari pang i-exercise ng buyer ang kanyang karapatan. Ano? Either bayaran niya yung kasunod, no, yung kakulangan niya, o kaya naman ay i-exercise pa niya yung kanyang grace period. Dos Compañeras. Pero ang nangyari po dito, na ibenta na ng PhilInvest yung property. Ang sabi ng Korte Suprema, dahil hindi valid yan at hindi mo na rin maibibigay sa kanyang unit at hindi na niya ma-exercise yung kanyang karapatan sa ilalim ng Maceda Law, ibalik mo yung ibinayad ng mag-asawang Orbe kahit pa hindi umabot sa 24 months yung kanyang payment. Bakit? Dahil hindi kayo sumusunod, no? Ipinabalik po ng buo lahat ng ibinayad, hindi 50% lang, no? Dahil hindi sumunod ang PhilInvest sa probisyon ng Maceda Law. Dos Compañeras. Kaya napakahalaga po. Bakit ba importante na acknowledgement at hindi jurat ang nakalagay doon sa lower portion, no, noong notice of cancellation? Kasi no, kapag nire-require po ng Maceda Law ay acknowledgement before a notary public. Ano ba yung crucial na detalye noon sa acknowledgement, no? Sinasabi po doon na nag-appear in person. Kaya napaka-importante po ng notaryo, no? Na nag-appear in person ang taong nakapirma doon. Pangalawa, na sinasabi ng notary public na kilala ko, no? Personally na kilala ko ito, o kung di man ay identified ng competent proof of identity, no? Meron siyang ID, no, patunay na siya nga ito. At ang pagpirma niya sa dokumentong ito, no? Ang pagpirma niya sa dokumentong ito ay walang anong tawag doon? Walang pumilit sa kanya, kusang loob, at pinakahuli doon, in a representative capacity, at ibig sabihin meron siyang kapangyarihan na pumirma para doon sa korporasyon or para doon sa developer. Yun ang kulang doon sa jurat. Bagaman at pareho mga legal na dokumento ang mga ito, ha? Maling dokumento, and therefore walang bisa ang notice of cancellation na ipinadala, no? Na ipinadala ng PhilInvest. Dos Compañeras. No, nagmamatter po, no? Yung kaya pag alam po natin, imagine kung kayo ang nakatanggap nito, aba, no? Bagaman at hindi pa umaabot sa 2 taon ang payment ninyo, abay na-award po ng Korte Suprema, ipinabalik ng Korte Suprema ang full payment nitong buyer, bagaman at hindi umaabot sa 24 months ang payment dahil lang sa mga teknikalidad. Kaya again, lagi pong lamang ang may alam. Dos Compañeras. Okay, si Violeta Montecalvo Zambrano. Payable po ng 25 years to, akala ko po may discount pa. Yun pala po ay wala na. Kung magkano po ang balance, yun din po ang babayaran ko. Ganun po ang batas. At totoo po kayo, kung ano po yung mga pinirmahan ninyong kontrata, basta po ito ay hindi labag sa mga probisyon ng batas, ay mananaig po ito. Again, meron po tayong tinatawag na freedom na makipagkontrata, basta ang mga nakapaloob sa mga kasunduan natin ay naaayon or hindi lumalabag sa mga probisyon ng batas. Dos Compañeras. Everyday watching sa atin si Ma'am Teresa Arce. Magandang gabi po sa inyo. Attorney, ask ko lang po, paano kung loan sa pag-ibig ang bahay at di ko na rin kaya magbayad at aalis na po ako sa bahay na yon? May pakialam po ba ang developer? Bayad po ako sa equity sa kanila. Dos Compañeras. Actually, wala na pong pakialam sa inyo ang developer dahil kung pag-ibig loan po ito, ang pag-ibig po ang magfo-foreclose ng property. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin, yung property, no, ang pinirmahan nyo lang sa developer ay contract to sell. Pagkatapos noon, binili po ng pag-ibig ang bahay para sa inyo. Fully paid na po ito sa developer at wala na pong pakialam ang developer dyan. Kung halimbawang hindi kayo nakakahulog sa pag-ibig, ang pag-ibig po ang magfo-foreclose at wala na kayong matatanggap pa mula sa pag-ibig na refund.
refund, no? Ang option po ninyo, yung mga tinatawag na pasalo or deed of sale with mortgage. Anong mangyayari nito? So, ibig pong sabihin, ibibenta ninyo, magkakaroon kayo pwedeng deed of assignment, pabor sa kung sino man ang interesado, no? Pagkatapos, of course, meron kayong dokumento at yun na po ang magbabayad, no? Doon sa pagkakautang ninyo sa pag-ibig. Siya na ang magtutuloy ng hulog ninyo. Yun po yung konsepto ng pasalo. Dos Compañeras. By the way, going back lang po doon sa talakayan natin sa ilalim ng Maseda Law. Ang tanong, maari bang ipagbawal ni developer na ibenta ang property kung ikaw ay hindi nakakahulog? Specific po ang batas na bawal, no? Ipagbawal. Bawal na i-prohibit si buyer na ibenta o i-assign ng property. Anong ibig sabihin nito? Kung ikaw buyer, alam mo na matatapos na ang iyong palugit, ang option mo would be, no, bayaran, o kaya naman ay ibenta ang property, ipa-assume sa iba by executing a deed of assignment with assumption of loan, no? At para ikaw naman, hindi masayang yung mga ibinayad mo dahil yung ibinayad mo, yung unang babayaran, no, noong sumasalo doon sa property. At kapalit nito, siya na ang magtutuloy at sa kanya na ang property later on, assuming matapos niya ang paghuhulog sa property hanggang maka full payment. Dos Compañeras. So yun, no, I hope po na you're following me. Crucial po ito. Marami na rin ang ating mga kababayan na nakapag-exercise ng kanilang right na makakuha ng refund. So kahit pa paano, ilan na rin po ang nag-message sa atin na nagpasalamat na alala. I don't know, I think Gael and Kenneth and even Ma'am Grace Recta would and even Ma'am Grace Recta and Irene Almodovar would remember this. Nasa DCP pa tayo. Nung bago pa lang tayo nagsisimula, akala niya na wala na talaga siyang matatanggap. Pero dahil nga po nagka-pandemya, pero noong nag-coordinate siya, meron pa pala siyang matatanggap, nasa 300,000 pa ang kanyang natanggap na refund at nakapagpatayo siya ng maliit na tindahan doon sa Pampanga. That is a very good story. Dos Compañeras. All because, may attorney, meron pa pala talaga, So narinig niya dito at kahit pa paano masaya po kami dito sa DZRH at ako lalong-lalo na sa pamamagitan ng programa, kahit pa paano yung kanyang karapatan na makakuha ng refund, akala niya wala na lang Sabi ko mag-coordinate ka agad kasi may karapatan ka pang makakuha ng refund. Dos Compañeras. Okay, meron pong question dito. Kapag bayad na ang down payment, naka-bank financing pa at nag-turn over na ang unit pero hindi pa nililipat ang title sa buyer, sino po ang magbabayad ng amilyar, For as long as na-turn over po sa inyo ang unit or ang property, kayo na po ang may responsibilidad na magbayad ng amilyar. Kayo po ang may interest na i-keep ang property otherwise, kapag hindi po ninyo binayaran, regardless kung sino ang may-ari dyan, kung sino ang owner on record, mag-i-issue po ng notice of delinquency si local government unit, city or municipal treasurer, or assessor, at sasabihin, hindi ka nagbabayad, bayaran mo ito, kung hindi, isusubasta namin ang property mo para mabayaran ninyong pagkakautang sa real property tax. Dos Compañeras. Saan po pwedeng ireklamo ang developer na nagpaasa sa akin ng halos 2 taon? Tapos isa pang problema, matagal din po ibalik ang reservation fee ko, sa dati po HLURB, ngayon DHSUD. Yan po yung question natin kahagabi, di ba? So, yon, Department of Human Settlements and Urban Development. Doon po kayo magrereklamo. Dos Compañeras. Kung hindi po nakabayad, ito si Don, kung hindi po nakapagbigay ng titulo ang developer kahit fully paid na, ano po ang gagawin? Magrereklamo. Una, demand letter. Pangalawa, punta po kayo sa DHSUD. Ayan. Dos Compañeras.
Si John Paul, nabasa ko na pala si Don. Si John Paul, tanong ko lang po, kung mangingibabaw po ba ang probisyon ng Maseda Law, lalo na ang under Section 3 na 50% refund kaysa sa mga kondisyon na nakasaad sa kontrata. Kung ang nakalagay po sa kontrata ay pabor, no, doon sa buyer, maari po itong manaig. No? Basta po nami-meet yung minimum requirement ng batas, ay hindi po yun problema. Pero, kung napiprejudice ang buyer at ito ay below the minimum requirement of the law, hindi po ito maaaring manaig. Hindi po maaaring manaig ang inyong kasunduan sa isinasaad ng Maseda Law. Dos Compañeras. My next question. Question po ito kagabi. Ang memorial lots po ba ay covered ng Maseda Law? Ayan. What if po hindi po nababayaran ng buwis? Ay, ito pang good news. Ang mga memorial lots po, no, ay hindi required na bayaran ng capital gains tax o kung ano man taxes pa. So, even if you decide to sell the property. Kaya alam niyo magandang ano ito magandang investment ang mga memorial lots. Dos Compañeras. Okay, si Josephine Garimbao, okay, may tanong siya. Okay, magandang gabi po sa inyo, Ma'am Josephine Garimbao. Wilson, ayun, may bago na naman akong legal term ng jurat. Ayan. Okay. Eto, may tanong po sana, kung sakaling mamatay na ang may-ari ng Pag-ibig Housing, at di pa fully paid ang house, paano po ang gagawin ng Pag-ibig po sa bahay? Dos Compañeras. Pakitingnan po kung halimbawa po kayo ay isa sa mga heirs o assignee, no, nitong bahay na binili na purchase sa pamamagitan ng Pag-ibig at hinuhulugan ninyo sa Pag-ibig. If there is yung mortgage, anong tawag doon? Meron pong provision kasi meron pong provision usually sa kontrata, mortgage redemption insurance, kung saan, no, halimbawa po na incapacitated na, wala nang kakayahang makapagtrabaho o maging gainfully employed, no, itong isang may-ari ng isang nag-loan, no, at halimbawa po namatay. No, kung meron pong ganitong insurance, mortgage redemption insurance or mortgage insurance, maaari pong mag-apply ito. Ibig po sabihin wala na po kayong babayaran. Kung halimbawa po wala kayo nito, kayo po mga heirs and assigns, no, mga tagapagmana, kayo po ang maghuhulog or magtutuloy ng bayad. Otherwise, no, maaari pong ma-foreclose ang mortgage. Dos Compañeras. Meron pong question dito, may 1 hectare po akong namana na gusto ko hati-hatiin ng small cuts para ibenta kahit tag 100 o 150 square meters kada hati at 5 years to pay. Pwede ko po bang ilagay sa contract to sell? Sabi niya contract to sell, na pag hindi nakahulog ng 3 consecutive months, pwedeng ilitin ang lot na pinapahulugan. Pasok pa din po ba ito sa Maseda Law? Dos Compañeras. Unang-una, mahihirapan po kayo nito kung ang iyong parang ang mangyayari kasi dito, magbebenta kayo ng rollots, no? Illegal po ang pagbebenta ng rollots, no? Ibig pong sabihin, kakailanganin po ninyo ng permit to sell mula doon sa DHSUD. Again, bawal pong magbenta ng rollots. Kakailanganin po ninyong mag-comply doon sa mga requirements, no, ng DHSUD para makakuha kayo ng license to sell ng mga lote-lote na ibibenta ninyo. Dos Compañeras. Pero requirement po, magiging subdivision kasi ang dating niyan Magre-require po ang DHSUD na ilang porsyento doon ay para sa common areas, kailangan ng mga developments, and therefore,
parang kakapusin. Magkano lang ang kikita, magkano lang ang tawag doon, ang mga lote-lote, no, na makukuha mo sa pamamagitan ng kapag ka ito ay hinati-hati mo ng tig 100 and tig 150 square meters. Kasi gaano kalaki yung, syempre, required ka maglagay ng kalsada, di ba? Yung mga common areas, parke, kasama pa yan sa iyong i-comply. Dos Compañeras. Mukhang malabo po yung gusto ninyong mangyari. But kung halimbawa po makakuha kayo ng license to sell, pinapayagan naman po kayong mag-stipulate ng mga ganong kondisyon. Basta willingly ay pipirmahan nitong buyer. No? Ang sinasabi naman po, no, kung merong express stipulation and knowingly pinirmahan ito ng buyer, maari pong manaig ang yung kasunduan. Hindi na po ito sasaklawin ng Maseda Law. Dos Compañeras. Anyway, magko-commercial po muna tayo. Gemaline Cruzado, magandang gabi. Nanonood sa atin yan sa Malibago, Torrijos, Marinduque. Christopher Corpus, nanonood sa atin sa Project for Quezon City. At mga nanonood po sa atin, Corazon Buhain, magandang gabi. Marcelo M. Gayon din si Nelson Malinaw at Jerry Cornista, magandang gabi. Tinatanong ni Marcelo kung bakit hindi applicable ang Maseda Law sa pag-ibig. Kasi ang pag-ibig po, no, pagka ang purchase ay via pag-ibig, uulitin ko for the nth time. Pagka po pag-ibig o bangko, binili na po ninyo o binali na po ng kung sino mang institusyon ang property para sa inyo. Hindi na po siya purchase in installment. Ang kontrata po ninyo sa pag-ibig ay contract of loan or contract of mortgage, not purchase of real property in installment. So, ibig po sabihin, nabili na inyo na ang property, inutang na ninyo ang pambayad dito. Ang binabayaran po ninyo, yung loan, yung utang sa inyong contract of loan at hindi sa purchase in installment. Dos Compañeras. Okay, again, ang question po sa ating bonus question, kung saan isa ang mananalo ng 500 pesos, gaano katagal ang grace period na ibinibigay ng batas sa buyer ng residential property or buyer in installment ng isang residential property. Ipadala po bilang private message sa akin, Attorney Rina, second na page, at kondisyon po natin naka-follow kayo sa ating page sa Dos Compañeras para po manalo kayo sa ating bonus question. But of course, kahit pa marami ang sumagot ng tama, isa lang po ang mananalo tonight. Dos Compañeras. Tita Meli and Tito Oni, magandang gabi sa iyo. And of course, Tita Rose at Tito Irog, magandang gabi sa iyo. Patring, Soleta, and Saloy and Weng Soleta, magandang gabi. At Lili Barade at Ching Elag at mga teachers ng Kaigangan Elementary School, magandang gabi po sa inyo. At syempre, magbabalik pa po ako. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Huwag niyo na pong pansinin yung medyo may mantsa. Natapon ng kape ko habang nagmamadali ako ng commercial. But anyway, no? Tinatalakay po natin kung magkano po ba ang dapat na maibalik sa ibinayad ng buyer kung kinansela ng developer ang bentahan ng bahay o condo unit. At syempre, binanggit na po natin 50% kung naka 2 years, kung naka 5 years ay additional na 5% for each year, no? Kaya medyo malaki-laki po, no? Kung mas matagal na kayo naghuhulog, malaki-laki po inyong matatanggap na refund. But of course, no, hindi po ito pwedeng lumagpas ng 90%. Yan. So, magkano ba yung ilan ba yung total na ilan ba yung grace period o palugit na isinasaad ng batas? 60 days kung below, at least 60 days kung below 2 years ang paghuhulog, pero maari pong longer, no, plus 1 year for every year in excess of 2 years. So ibig pong sabihin,
Kung 5 taon, ay di 5 buwan din ang palugit na ibinabagay sa inyo. Pero pwede nyo lang i-exercise, no? Sa loob na, isang beses sa loob ng 5 taon. Dos Compañeras. Marami pa pong mga questions na nandito pero hindi po ang dami ko na namang mga questions na nami-miss, no? Kanina may concern dito. Sana daw maamyendahan ang batas na ito. Masyadong madaya. Marami nangarap magkabahay pero hindi biro ang magkinuhulog. Sana mag-set lang ng fixed na penalty na hindi yung totally lahat ma-forfeit o yung 50% man. Pahirapan pa, no? So dapat daw ito ay hard-earned money pa din. May binabanggit siya. Sana maamyendahan daw ang batas na ito na nakapabor sa developer. Sana may certain fixed amount lang na pwede sila na penalty, hindi yung entire amount. Dos Compañeras. I totally agree with you. Okay. 9 years po ang installment. 9 years na po na nagbabayad ng installment. Magkano po? Ilang buwan po ang grace period at magkano po kung sakasakaling rescind ang kontrata. Okay, so kung 9 years, edi 9 months na po, no, ang inyong palugit. Pagkatapos, kung 9, first ay 55, tapos first 5 years ay 55%, pagkatapos in excess 55 plus 5, another 4 years. So, magkano ba? 55, 65, 75% ang makukuha ninyo sa inyong total na naibayad na. Dos Compañeras. Yun ba ay babawasan pa noong... Ang tanong, babawasan pa po ba ito noong komisyon? Yan ang magandang tanong. Kasi, mababawas pa daw po dito yung komisyon. Hindi po dapat mabawas doon sa inyo yung komisyon. Dahil bahagi po yun ng nare-retain na amount, no? Bahagi po yun dapat ng nare-retain na amount doon sa developer. So, kung halimbawa, 50% na, babawasan pa ba ng developer yun para doon sa commission? Take note, ahente po nila yun, ahente or empleyado po nila yun. So, sila dapat ang kanilang gastusin yun at i-charge po yan dapat doon sa retained amount. Kasi di ba 50% lang ang mababalik sa buyer kung sakasakaling umabot lang ng 2 years. Dos Compañeras. Hindi ko na naman naubos ang ating mga questions. Talagang napakarami pong mga questions. Pero halos wala namang tama sumagot. Ang question po natin sa ating bonus round. Magandang gabi sa iyo, Sir James Quaton. Pero ang question po sa ating bonus round, gaano katagal ang grace period na ibinibigay ng batas sa mga buyer ng residential property in installment? Ang tama pong sagot, meron bang tumama ang sagot dyan? Ang tama pong sagot, 60 days or in excess of 2 years, 1 month for every year. Yun po ang dapat na sagot. 6 na pong araw at kung lumagpas ng 2 taon ng paghuhulog, 1 buwan kada taon. Ang nag-iisang tumama po, ay si Tita Ami Miraflor Garcia. Congratulations sa iyo. Dos Compañeras. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa akin tonight. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Same time, same station, same channel, same social media platforms. Nakasama ko po si, of course, ang aking mga online PAs, Gael Enriquez and Kenneth Arevalo. And syempre, Billy Domingo and JM Arroyo. Ako pa naman, Attorney Rina Seca, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Antabayan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Dos Compañeras.